Simulan na natin ang tunay na kwento. Panahon nito ng 1971, lugar ng North Cotabato. Maiiba ang tema ng ating kwento ngayon mga kahiwaga, subalit naaayon pa rin ito sa kahiwagaan. Nasa sa atin kung maniniwala tayo o hindi, sa kadahilanang tayo ang may kaisipan at wala namang mawawala sa atin kung paniniwalaan natin ang kanyang salaysay. Maaaring may matutunan ka sa kwentong ito na nahahawig sa kwento ng bagakay. Simulan na natin ang kwento. Itago mo na lang ako kay Wagas sa pangalang De Leon. Bata pa lamang ako ang kinagisnan ko ng tahanan ay bahay kubo. Sa kadahilanang wala kaming sariling lupang matitirikang bahay. Isa pa ang hanap buhay lamang ng aking mga magulang. Ang makianihan sa 1 hektaryang sagingan. Pareho silang nagtatrabaho doon. Samantalang si inay ay tagalinis ng saging na naani. At si itay naman ang isa sa kasamang nagbubuhat ng saging. Kaya naman sa edad na 6 na taon, ako na ang nag-aasikaso sa aking sarili. Naglalaba ng sarili kong damit at naghuhugas ng aming pinagkainan. Nag-iisa lamang akong anak ni inay at itay. Kaya naman sanay na ako sa aming tahanang walang kasama. At nang dahil doon ay maaga akong namulat sa kahirapan. At ang isa sa pangyayaring hindi ko makakalimutan sa aking murang edad ay nang palayasin kami sa lupang kinatitirikan ng aming bahay kubo. Tumatak sa aking isipan ang pagmamakaawa ni itay sa nagmamay-ari ng lupa na wag na umano kaming palayasin doon. Sa kadahilanang wala na rin kaming malilipatang lupa ng aming bahay kubo. Wala namang nagawa ang pagmamakaawa ni itay at binigyan na lamang kami ng 5 araw na palugit upang alisin ang aming tahanan doon. Tinitingnan ko sa mga oras na yon ang mukha ni inay habang nakayakap sa akin ng mahigpit na hindi mapigilan ng pagtulo ng luha sa kanyang mata. At kahit hindi ko pa lubusang naunawaan ang mga nangyayari, tumatak sa aking isipan ang salitang binitawan ko kay inay habang pinupunasan ng luhang tumutulo sa kanyang mata. Hayaan mo, nay. Balang araw, mababago rin ang buhay natin. Hindi ko kayo pababayaan ni itay hanggang sa paglaki ko. Gagawa po ako ng paraan para magkaroon tayo ng sariling lupa at magandang bahay balang araw. Tumatak ang mga salitang yon sa aking isipan dahil na rin sa may kasamang malalim na emosyon patungkol sa mga nangyari. At nang malaman nga ng matalik na kaibigan ni itay ang pagpapalaya sa amin, pinalipat niya kami sa kanilang bakanting lote malapit sa pinag-aalagaan niya ng kanilang baboy. Nagkaroon noon ng bayanihan at humingi ng tulong si itay sa kanyang mga katrabaho sa sagingan upang mailipat ang aming tahanan doon sa bakanting lote ng kanyang kaibigan. Hindi pa man natapos ang 5 araw na palugit sa amin, madaling nailipat ang aming tahanan na sobra namang ipinagpapasalamat ni itay sa kanyang kaibigan. Hanggang sa tumungtong na ako ng 20 anyos ay doon pa rin kami naninirahan. Nakapagtapos naman ako ng high school, subalit hindi na ako tumungtong ng koleyo. Sa kadahilanang sumama na ako sa aking mga magulang. Sa ilang taon nilang paninilbihan sa pakikiani ng saging, hanggang sa pagtanim ng mga bagong binhi nito na kung saan ay doon na sila pinagkatiwalaan ng nagmamay-ari. Kaya naman maliban pa doon ay nagkaroon pa sila ng sahod sa pangangalaga at pagtulong na rin sa araw ng anihan. Isang araw ay naisipan kong maglakad sa gitna ng 1 hektaryang sagingan. Katanghaliang tapat iyon nang may napansin akong kakaibang puno ng saging. Nangingibabaw ang laki nito kesa sa iba habang may gininto ang dahon na nagwawagayway sa dampi ng hangin. At nang papalapit na ako roon, may nasipat akong isang matandang lalaking papalapit din sa malaking puno ng saging. May dala-dala itong tungkod, subalit napapansin kong parang hindi naman nakalapat ang kanyang paa sa lupa.
hanggang sa maupo ito sa gilid ng puno ng saging na yun habang kinakausap ng matanda na para bang tao. Pagdating ko sa harapan ng matanda, habang tinitingala ko ang kakaibang saging, itinuro sa akin ito ang nag-iisang puso. Sabay nagwika ng, "Ang saging na yan ay tinatawag na pakil. Maraming buto ang bunga nito. Kaya naman bibihira ang nagtatanim ng ganitong uri ng saging. Mukhang ikaw ang kanyang napili, iho, upang pagkalooban ng bertud na manggagaling sa kanyang puso. Subalit kinakailangan mong hintayin ang Biyernes Santo. Ang mahalaga sa ngayon ay nagpakita siya sa iyo bilang palatandaan na nakikita niya ang iyong kalooban at alam niya rin ang iyong inihiling sa buhay. Subalit may mga pagsubok, iho, bago mo makuha ang bertud ng saging. Kinakailangan mo itong balikan sa gabi ng Biyernes Santo. 12:00 in punto ng gabi kailangan nandirito ka na. Sa kadailanang marami ring nag-aabang at guguluhin ka ng mga ito para hindi mo makuha ang bertud." Sambit na wika naman ni De Leon ng, "Sino ho kayo, lo? At bakit nandirito kayo sa may sagingan? Ano ho bang sinasabi ninyong bertud na kinakailangan kong balikan sa Biyernes Santo? Ano naman ho ang magiging kinalaman niyan sa pag-aani namin ng saging rito?" "Malaking kinalaman, iho, sa iyong buhay. Yon ay kung paniniwalaan mo ko. Subalit kung hindi ka maniniwala, ay hindi kita pipilitin, iho. At kung talagang para sa iyo ang bertud na ito, madalas mong makikita ang punong ito sa iyong panaginip na animoy kinakawayan ka ng kanyang ginintuang dahon upang sa pagdating ng Biyernes Santo ay mapasa kamay mo na ang kanyang biyaya na gustong ipagkaloob sa iyo." Maya-maya ay may nagsalita na sa likuran ni De Leon at yun ang kanyang itay habang nagwiwika sa kanya ng, "Anong ginagawa mo rito, anak? At bakit parang may kinakausap ka?" Biglang napalingon si De Leon sa kanyang itay at sa muli niyang pagharap sa matanda, pati na rin sa hindi pangkaraniwang puno ng saging. Wala na ito roon na kanya namang ipinagtataka. Sambit na wika pa niya sa kanyang itay ng, "May matanda akong kausap dito kanina, tay, habang may hindi pangkaraniwang puno ng saging na may ginintuang dahon. Kanina pa kitang tinatawag, anak. Nasa malayo pa lamang ako, sinisipat na kita rito. Wala naman akong nakitang matanda. Magpahinga ka na lamang muna siguro. Katanghaliang tapat oh. Mamaya niya nababati ka rito, wala pa namang malapit na manggagamot sa ating tahanan." Umalis doon si De Leon ng may pagtataka at naging palaisipan sa kanya ang matanda pati na rin ang hindi pangkaraniwang saging. Kinagabihan sa kanyang pag-uwi sa kanilang tahanan, habang natutulog na itong si De Leon, napanaginipan niyang kumakatok ang matanda sa kanilang pintuan. Dali-dali niya umano itong binuksan, subalit ang bumungad sa kanyang mga mata ay ang puno ng saging na nasa di kalayuan. Tulad ng sabi sa kanya ng matanda, na kahit sa kanyang panaginip ay magpapakita ito sa kadailanang siyang natitipuhan itong pagkalooban. Kinabukasan sa kanyang pagising, kagad niyang tiningnan ang kalendaryo at binilugan ang petsa ng paparating na Biyernes Santo. 3 linggo na lamang makakalipas bago dumating ang araw na yun. Wala ni kahit na anumang karga sa katawan nitong si De Leon. Kung baga tira bahala na lamang sa araw ng Biyernes Santo sa kanyang pagpunta roon. Habang pinaniniwalaan sa kanyang isipan na kung talagang para sa kanya ay ipagkakaloob ito. Araw-araw na pinapasyalan ni De Leon ang gitna ng sagingan. Nagbabaka sakaling makita niya uli ito roon. Subalit sa panaginip niya na lamang ito madalas nagpapakita, habang nagwawagayway ang kanyang ginintuang dahon. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng Biyernes Santo, hindi na nagpaalam si De Leon sa kanyang mga magulang at palihim na lamang itong umakyat sa taniman ng saging, habang may daladalang matalim na itak na nakasakbit sa kanyang tagiliran.
Dahan-dahan siyang naglalakad patungo sa gitna ng sagingan. 11:30 na iyon ng gabi. Sakto naman na maliwanag ang buwan, kaya hindi na nagsindi ng gasera si De Leon. Habang pinagmamasda ng kalawakan ng mga saging na nakatanim sa 1 hektaryang lupain. Pabulong pa itong nagbigkas ng mga salita bago lubusang magtungo sa gitna ng taniman. Balang araw ay magkakaroon din kami ni Tay ng ganito kalawak na lupain. At sigurado akong matutuwa si Inay kapag natupad ko na ang pangarap na iyon. At habang naglalakad itong si De Leon, pakiramdam niyang marami ang nagmamasid sa kanya na hindi niya naman nakikita. At isa pa sa kanyang napapansin, kanina pa siyang naglalakad roon. Subalit hindi siya makalapit-lapit kung saan niya nakita ang mahiwagang saging. Hanggang sa pumatak na nga ang 12:00 ng gabi. Doon niya muling nasilayan ang puno, pati na rin ang gininto ang dahon nito. Samantalang dahan-dahang nagliliwanag ang puso. At nagulat si De Leon sa kanyang nakita na napakaraming iba't ibang uri ng elemento ang nakapaligid sa puno ng saging. At nang dahil sa kanyang takot, tatalikuran niya na sana ang pagsubok ngayon sa kadahilanang hindi rin siya makalapit sa mahiwagang saging. Maya-maya pa'y nasipat niya ang matandang papalapit sa kanya. At kahit nasa malayo pa ito, rinig na rinig niya ang tinig ng matanda habang nagsasalita ng, "Iho, kanina ka pang hinihintay ng mahiwagang saging. Ano pa bang ginagawa mo riyan? Magmadali ka na. Sa kadahilanang napakaraming nag-aabang sa mutya nito. Biyaya na para sa iyo. Baka maging bato pa." "Lo, kanina pa ho ako rito. Hindi ko alam kung bakit hindi ako makalis sa parting ito." "Paano kang makakalis riyan? Hinahawakan ng maligno ang anino mo. Kaya naman hindi ka makalisalis sa iyong kinatatayuan." 3 beses na itinuktok ng matanda sa lupa ang kanyang tungkod. At nang dahil doon ay nakalis na ako sa aking kinatatayuan. Muling wika pa ng matanda. "Ano na ngayon ang plano mo, iho? Kaya mo bang kalabanin ang lahat ng elementong yan? Kung sakaling makuha mo ang bertud ng saging, sa kadahilanang hindi sila papayag na mapa sa iyo, at dudumoging kanilang lahat upang mapa sa kanila ang bertud." "Wala ho akong abilidad para talunin ng mga yan. Isa pa, nakakatakot ang mukha nila. Parang hindi ko yata kakayanin, Lo." "Ang pagiging mangmang mo na gustuhan ng mahiwagang saging, pati na rin ang iyong malinis na layunin. Sa kadahilanang kung mapunta ito sa abusadong may kaalaman, maaaring gamitin lamang ito sa kasamaan at panglalamang sa kapwa." "Ano ho ba ang gagawin ko, Lo, para makuha ko ang mutya ng saging?" "Ipapahiram ko sa iyo ang aking tungkod at kinakailangan mong tumapat sa puso ng saging. At sa oras na pumatak na ito, kinakailangan mong saluhin ang iyong bibig at iipit sa ilalim ng iyong dila. Subalit kinakailangan mong maging alerto upang gamitin ang tungkod na ito bilang sandata na papas lang sa mga tatamaan nito. Alalahanin mong nakaabang lamang sila na kapag pumatak na sa iyong bibig ang mutya, hindi sila papayag na hindi mo ito iluwal. At 3 araw ka rin nilang guguluhin kapag napasayo na ang mutya. Sige na at huwag ka nang mag-aksaya ng oras pa. Gamitin mong espada ang tungkod na yan kung sakaling may lalapit sa iyo." Lakas loob na naglakad si De Leon, papalapit sa mahiwagang saging. Pagdating niya sa ilalim ng puso nito, kagad siyang tumapat doon, habang nakatingin lamang sa kanyang mga elemento. Hindi niya na lamang pinapansin ang mga kumakalabit sa kanya, pati na rin ang umahawak sa kanyang ulo, habang patuloy lamang siyang nakatingala sa may puso at inaabangan ang pagpatak ng mutya. Hanggang sa may makita siyang nagliliwanag sa dulo nito, na halos kasing laki lamang ng holin, hanggang sa nararamdaman niyang hindi na mapakali ang mga elemento. Iba't ibang uri ng hiyawan ang kanyang naririnig, pati na rin ang iba't ibang uri ng huni na hindi niya maunawaan kung saan ang gagaling.
At nang dahil doon ay mas mahigpit niyang hinawakan ng tungkod ng matanda bilang paghahanda sa maaaring gawin sa kanya ng mga ito. Nananatili pa rin siyang nakatayo sa tapat ng puso ng saging. Kahit na nga ba nasa paligid niyang iba't ibang uri ng elemento tulad ng kapre, tikbalang at marami pang ibang mga nakaitim na hindi niya matukoy kung anong uri ng nilalang. Maya-maya pa ay nagkaroon ng bagyang lindol. Matapos noon ay dahan-dahang pumatak ang mutya ng saging. Tulad ng sabi ng matanda, sinalo ito ni De Leon gamit ang kanyang bibig. Matapos na pumatak sa kanyang bibig ang mutya, biglang nawala ang mahiwagang puno ng saging na muling ipinagtataka ni De Leon. Gayunpaman ay nakaligtaan niya ang banta ng mga elemento nang biglang bumulong sa kanyang tenga ang matanda. "Iho, naririyan na sila. Ihanda mo ng iyong sarili." Mabilisang tumakbo si De Leon at ang kanyang pakiramdam ay hindi lumalapat ang kanyang paa sa lupa. Maaaring dahil sa takot o maaari ding epekto ng mutya na nasa kanyang bibig. At nang dahil sa bilis ng kanyang pagtakbo, marami ang naiwang elemento. Samantalang ang tikbalang ay nararamdaman niyang sumusunod sa kanya. Hanggang sa makalabas sa 1 hektaryang sagingan, wala na siyang naramdamang presensya ng tikbalang. Subalit patuloy pa rin siya sa kanyang pagtakbo hanggang sa makarating sa kanilang tahanan. Ni hindi man lamang siya nakaramdam ng pagkahingal na kanya namang inaasahan sa layo ng kanyang tinakbo magmula sa 1 hektaryang sagingan. Dumaan si De Leon sa kanilang mababang bintana. Dahan-dahan niya itong inakyat hanggang sa makapasok sa loob ng kanilang tahanan. Nagtungo ito sa kanyang higaan at nananatiling nakikiramdam doon, habang ang tungkod ng matanda ay nasa kanyang gilid at ang mutya ay nananatili sa ilalim ng kanyang dila. At sa 2 oras niyang pananatiling nakahiga, muli niyang naramdaman ang presensya ng mga elemento na animoy nakapaligid lamang ito sa kanilang tahanan at naghihintay ng tamang tiyempo upang makuha ang mutya sa kanya, hanggang sa tuluyang nakatulog si De Leon na nasa ilalim pa rin ng kanyang dilang mutya. Kinabukasan ay ginigising siya ng kanyang mga magulang. Sambit na wika pa ng kanyang itay. "Masama bang pakiramdam mo, anak? Medyo tanghali na kasi. Dati-rati mas maaga ka pa sa aming gumigising. Nakapaghanda na lamang kami ng iyong inay. Kinakailangan na rin naming magtungo sa sagingan. Kaya naman napag-usapan na lamang namin ng iyong inay na magpahinga ka na lamang muna rito." Sumang-ayon naman si De Leon sa sinabi ng kanyang itay. Subalit hindi maiwasang mapansin ito ang napakaruming talampakan ni De Leon, pati na rin ang tungkod ng matanda na nasa kanyang tagiliran. Muling wika pa sa kanya ng kanyang itay nang, "Anak naman, binata ka na. Bakit naman natutulog ka pa ring marumi ang iyong paa? Magugas ka na muna roon. Saka ka na lamang bumalik sa iyong higaan. At isa pa nga pala, anak, bakit may tungkod ng kahoy dyan sa gilid mo?" Tugong wika naman ni De Leon. Wala ho ito, tay. Sige na po, tatanghaliin na kayo sa sagingan. Kapag naging maayos ang pakiramdam ko, susunod ho ako roon para makatulong sa inyo." "Hindi na, anak, magpahinga ka na lamang ngayong araw na ito. Sasabihin ko na lamang sa may-ari ng lupa na hindi ka pumasok ngayon at maunawaan ka naman noon dahil masama ang iyong pakiramdam. Sige, at aalis na kami ng iyong inay. Ikaw na ang bahala rito sa ating tahanan. At kapag maayos na ang pakiramdam mo, magluto ka na rin ng pagkain natin para mamayang hapon." "Sige na ho, tay, ako na ang bahala rito." Madali nang umalis ang mga magulang ni De Leon. At nang pagsilip niya nga sa may bintana, mabuti na lamang at hindi napansin ng kanyang itay na naiwan doon ang kanyang tsinelas. Maya-maya pa ay nagtataka siya kung papaanong tuloy-tuloy ang kanyang pagsasalita samantalang nasa ilalim ng kanyang dila ang mutya ng saging. Dali-dali niya itong hinawakan sa pag-aakalang nakuha na ng mga elemento. Subalit nakapa niya itong nandudoon pa rin.
Habang nakadikit sa ilalim ng kanyang dila, hindi pa rin mawala sa kanyang pakiramdam na may mga nagmamatsyag pa rin sa kanyang mga elemento. Hanggang sa nagtungo siya sa kanilang kusina at mayroon nga siyang nasipat na nakasilip na kulay itim ang pagmumukha. Hindi niya mawari kung ano yun, kaya naman kinuha niya ang tungkod ng matanda. Sa kadahilan ng 3 araw niyang pagtitiisa ng pangungulit ng mga ito. At sa tuwing 3 beses niyang ikinakatok sa lupang tungkod, dumidistansya ang mga elemento na bahagyang lumalayo sa kanilang tahanan. Mananatiling nakadikit ng 3 araw sa ilalim ng kanyang dilang mutya ng saging. Kahit na nga sa oras ng kanyang pagkain, kinakailangang nananatili pa rin ito doon. Sa kadahilan ng maaaring agawin ito ng mabilisan, lalong-lalo na ng mga tikbalang. 3 araw ding nanatili si De Leon sa loob ng kanilang tahanan. Sa pagpapanggap sa kanyang mga magulang na masama ang kanyang pakiramdam, ay hindi naman siya tinutulan ng mga ito. Bagkus ay nilagaan pa nga siya tiningatan. Matapos ang 3 araw na pangangalaga ni De Leon sa mutya, batid niyang mas lalong lumakas ang kanyang pangangatawan, gayon na rin ang kanyang pakiramdam at pandinig. Habang ang tungkod naman ng matanda ay bigla na lamang nawala sa kanilang tahanan. Ginamit ni De Leon ang kakaibang abilidad sa paghahanap buhay upang mas lalong magdoble kayod na maisakatuparan ng kanyang pangarap para sa kanyang mga magulang. Nakakaramdaman siya ng hiya sa kaibigan ng kanyang itay dahil na rin sa ilang taon nilang paninirahan sa lupa nito. Humingi pa rin siya ng pabor upang kausapin ng kaibigan ng kanyang itay na kung maaaring taniman niya ng saging ang iba pang bakanteng lote na hindi naman ito ginagamit. Kasalukuyan ang nasa kanyang braso ang mutya ng saging na nilagyan niya naman ng tali upang gawing bracelet. Samantalang humihiling siya rito kapag meron siyang gagawing kaparaanan para sa paghahanap buhay upang sumang-ayon sa kanyang mga planong sitwasyon. At dahil nga doon ay pumayag ang kaibigan ng kanyang itay na makapagtanim siya ng saging na lakatan. At bilang pasasalamat ni De Leon, bibigyan niya ng kalahating kita ang kaibigan ng kanyang itay kapag dumating na ang araw ng pag-aani. Kaya naman sa tuwing umuwi ito, galing sa 1 hektaryang sagingan na kanilang pinagtatrabahuhan, may mga dalang binhi ng saging itong si De Leon na natutunan niya naman ang pagbibinhi sa kanyang mga magulang. At sa tuwing hapon nga hindi ito dumediretso sa kanilang tahanan. Nagtutungo ito sa bakanting lote. Dala-dala ang mga binhi roon na kanya namang itinatanim. At sa araw-araw nga na pagtatanim ni De Leon, meron na siyang 30 na itanim na suloy ng binhi ng saging na kanya namang ikinatutuwa sa tuwing pinapasyalan niya ito. Naging parang lucky charm sa kanyang mutya at hindi niya ito itinuring na isang agimat o anting-anting o isang kapangyarihang maaaring makapanakit ng kapwa. At sa kanyang bawat paghiling rito, may proseso siyang pinagdadaanan upang makuha ang isang bagay sa legal at tamang paraan na kanyang sinusunod. Isang hapon ay sumunod sa kanyang itay. Matagal na rin palang alam nito ang kanyang ginagawa roon. Sa kadahilanang nabanggit na sa kanya ng kanyang kaibigan ang pakikiusap ni De Leon na magtanim ng saging roon. Nagulat siya nang nasa likuran niya na pala ang kanyang itay habang tinitingnan niya at pinagmamasdan ng isa sa kanyang tanim na saging. Sabay wika sa kanya ng, "Anak, napakarami na pala ng iyong naitanim. Ano ba ang pinaplano mo rito?" Tugong wika naman ni De Leon sa kanyang itay. "O itay, kayo po pala. Nagulat naman po ako sa inyong pagdating. Maliit pa ho ito, tay. Sa kadahilan ng malaki ho ang pangarap ko para sa inyo. At sa ngayon ay wala pa rin tayong sariling lupa. Mabuti na lamang ho at meron kayong napakabait na kaibigan na si Mang Albert. Hindi niya lang tayo pinatirik ng tahanan sa kanyang lupa. Nagtiwala pa siya sa aking mga plano sa pagtatanim rito. At ang nakikita niyong binhi na 30 perasong saging. Balang araw, tay,
Magiging libo-libo yan na nakatanim sa ekta-ektaryang lupa na tayo mismo ang nagmamay-ari. Naniniwala ho ba kayo tayo sa sumpa? Dalawang maaaring paggamitan ng sumpa. Ang una ay sumpa ng kamalasan na nanggagaling sa puot ng isang tao na nagkakaroon ng katotohanan kapag sinasamahan ng matinding emosyon na galit. At yun ay hindi magandang sumpa na hindi alam ng ibang mga tao na nagagawa na pala nila. At ang ikalawang sumpa na nanggaling sa kabutihan, ito ay ang sumpa ng kaginawaan sa buhay na kinakailangan din ng matinding emosyon upang magkaroon nito ng katotohanan. Tulad na lamang ng pagpapalaya sa atin noon sa lupang kinatitirikan ng ating tahanan. Hindi naging masama ang loob ko sa taong nagpalaya sa atin. Sa kadahilan ng karapatan niya iyon, pag-aari niya ang lupang kinatitirikan. Subalit ang sumpang aking naigawad sa aking sarili na magpanggang sa ngayon ay pinangahawakan ko. Na balang araw ay magkakaroon tayo ng sarili nating malaking lupain na wala na ni isang taong maaaring magpalaya sa atin sa kadahilan ng tayo mismo ang nagmamay-ari nito. At ang 30 perasong binhi ng saging na ito, dito tayo mismo magsisimula, Itay. At dahil papadilim na noon, muli nang bumalik sa kanilang tahanan ng mag-ama at sa kanyang mahimbing na pagkakatulog. Muli niyang napanaginipan ng malaking puno ng saging kung saan nanggaling ang kanyang mutya. Subalit nakatayo ito sa gitna ng 30 perasong nakatanim niyang binhi, habang ang matandang may tungkod ay isa-isang nilalapitan ng kanyang mga itinanim. Nakangiti ang matanda sa kanyang panaginip, habang ang mahiwagang puno ng saging ay mas lalo itong nagniningning na kulay ginto. Makalipas pa ang ilang mga buwan, nang unti-unti nang nakikita ni De Leon ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Ang 30 kanyang itinanim ay mayroong malulusog na puso ng saging kung saan magmumula ang mga bunga nito habang dahan-dahan itong sumusuloy. At sa patuloy pa na paglipas ng mga buwan, hindi na lamang puso ng saging ang nasisipat ng mag-ama. Meron na itong nagsisipaglakihang mga bunga na kanila namang inaalagaan upang hindi tuluyang matumba ang puno ng saging dahil sa bigat ng bunga nito. Baka sa mukha ng mag-ama ang kasiyahan hanggang sa dumating na ang araw na kanilang hinihintay, ang araw ng pag-aani. Ibinenta nilang lahat ng kanilang mga naani na nanggaling sa 30 perasong puno. At ang pinagbentaan ay hinati nila sa 2. At ang kalahati naman ito ay binigay nila kay Mang Albert. Ayaw mang tanggapin niyon ang nagmamay-ari ng lupa. Subalit ipinilit nila ang salapi bilang pasasalamat. At nang dahil nga sa katuwaan nito, na siya mismong nakakita ng bawat bunga ng saging, binuksan pa nito ang 1 hektaryang lupa upang kanilang pagtaniman. Sa kadahilan ng hindi nyo na may tatanong, itong si Mang Albert ay nagmamay-ari ng maraming lupa sa kanilang lugar. At kaya naman naging kaibigan ito ng itay ni De Leon. Sa kadahilan ng natagpuan ito ng kanyang itay na nakahandusay sa may gilid ng damuhan habang inaatake ito ng kanyang sakit na epilepsy. At dahil doon ay napakalaking utang na loob ni Mang Albert sa itay ni De Leon. Sa kadahilan ng kung hindi siya natagpuan doon, maaaring yun na ang naging huling buhay niya. Subalit ang 1 hektaryang binuksan para sa kanila, sa mga oras na yon ay nakatiwangwang lamang na may nagkakapalang masukal na damuhan. Kaya naman pinagtulong-tulungan nilang 3 linisin yun. Buwan din ang nakalipas bago nila lubusang nalinis ang 1 hektaryang lupain. Sa kadahilan ng hindi rin nila maaaring pabayaan ang kanilang hanap buhay sa kasalukuyan, upang makabili sila ng kanilang pagkain para sa kanilang pang-araw-araw. At tulad ng dating gawin na ginagawa ni De Leon, nag-aalaga siya ng mga binhi habang unti-unti niya itong dinadala sa kanilang tahanan. At sa tuwing hapon na kanyang pag-uwi, isa-isa niya naman itong itinatanim sa 1 hektaryang lupain. Ganoon ang araw-araw na kanyang naging routine
habang pinanghahawakan ng kanyang pangarap para sa kanyang mga magulang. Subalit sa araw ng kanilang pahinga, 3 naman silang nakatutok roon upang pagtulong-tulungan ng pagtatanim at pangangalaga rito. Sambit na wika pa ng kanyang itay. Napakagaling mo anak, hindi ko rin lubos maisip na makakapagtanim tayo ng ganito karaming binhi ng saging sa ganito kalawak na lupain. Nakita kong kislap ng iyong mga mata nang sinabi ni Albert na bubuksan niya para sa atin ang 1 hektaryang lupang ito at hindi ka nagdalawang isip na tanggapin dahil alam kong napakataas ng pangarap mo para sa ating pamilya at dahil nga sa may kasanayan tayo sa ganitong uri ng hanap buhay, hindi mahirap para sa atin ito. Sa kadailanang ito nagbibigay ng laman sa kumakalam nating sikmura. Napakasarap tingnan na ang mga itinanim nating binhi rito, ilang buwan lamang ang makakalipas ay unti-unti nang magsisipaglakihan. Tugong wika naman ni De Leon. Tama ho kayo itay. Panghawakan niyo lamang ho ang mga sinabi ko sa inyo at ang pangarap ko para sa inyo ay matutupad. Kinagabihan sa kanilang pag-uwi, habang kumakain ng pamilya, napag-usap-usapan nilang mag-isang tutukan na ni De Leon ang 1 hektaryang lupang sagingan na kanyang tinaniman. Habang ang kanyang mga magulang naman ang bahala sa paghahanap buhay para sa kanilang pang-araw-araw. Taliwas man iyon sa kalooban ni De Leon, subalit kinakailangan niyang bantayan ang kanyang mga itinanim. Sa kadailan ng 1 hektarya iyon na hindi maaaring pabayaan lamang. Kaya naman kinabukasan na hindi na pumasok sa trabaho itong si De Leon. Madaling araw pa lamang, maaga na itong nagtungo mag-isa sa kanyang taniman. Habang may nakasakbit na itak sa kanyang tagiliran at mayroong pakong nakabalot sa plastik, pati na rin ang 1 martilyo. Gumawa si De Leon ng 1 maliit na kubo na maaaring magkasya silang 3 kung sakaling sabay-sabay silang magtungo at magpahinga roon. Maghapon niya rin ginawa ang kanyang pagpapahingahan habang patuloy na binabantayan ang kanyang sagingan. Dagliang napaidlip si De Leon at muli niyang napanaginipan ang maiwagang saging na nasa gitna ng kanyang mga itinanim. Habang tulad ng dati, nakangiti ang matandang may tungkod habang isa-isang pinapasyalan ng lahat ng kanyang mga itinanim. Hanggang sa bigla siyang magising at naramdaman niyang may umuhugot sa kanyang bracelet kung saan naman nakatali ang mutya ng saging. Pagsipat niya rito ay 1 tikbalang na kulay itim na bigla namang napaatras at nawala. Sambit na wika pa ni De Leon nang, hanggang ngayon ba hindi niyo pa rin titigilan ito? Namumuro na kayo sa akin. Hindi pinagkaloob sa inyo ang mutyang ito, kaya huwag niyo nang tangkain kunin pa sa akin. Sa kadailanang kung kukulitin pa ninyo ko, lalapit na ako sa 1 magaling na albularyo upang lubusan na kayong hindi magparamdam sa akin. Pananakot niyang sambit sa mga elemento habang palingalinga sa kanyang paligid sa pagbabaka sakaling nasa likuran niya pa ito o kaya naman ay nasa tagiliran. Napansin niyang papadilim na, kaya naman nagdesisyon na siyang umuwi at habang binabaktas niya ang daan na medyo may kalayuan sa kanilang tahanan, pakiramdam niyang may sumusunod pa rin sa kanya. Subalit sa tuwing lumilingon siya sa kanyang likuran, bigla na lamang itong nawawala. Naanimoy 1 aninong gumagapang sa lupa habang nagkukubli sa malalaking puno na kanyang nadaraanan. Hay nako, makukulit talaga ang mga ito. Lunukin ko na lamang kaya ang mutyang ito para hindi nyo na ako sundan at kulitin pa. Nagpatuloy na lamang sa paglalakad si De Leon hanggang sa lubusang makarating sa kanilang tahanan. Bungad na wika naman sa kanya ng kanyang itay. Kamusta naman anak ang inaalagaan mo? Ayos ka lang ba ron? Mabuti naman po itay. Naisipan kong gumawa ng bahay kubo roon para kung sakaling magtungo kayo ni inay, mayroon tayong mapagpapahingahan habang nag-aalaga ng mga saging.
Napakabuti mo talaga, anak. Mapalad kami ng inay mo. Dahil ikaw ang pinagkaloob sa amin ng may kapal. Lagi mo pa rin iniisip ang kapakanan namin ng iyong inay. Eto nga, tumatanda na rin kami. Sana anak ay hindi ka magbago hanggang sa magkaroon ka na ng sarili mong pamilya. Kayo naman tay. Oo naman ho. At lagi po kayong kasama sa aking tagumpay. Hindi ko kayo pababayaang dalawa ni inay hanggang sa inyong pagtanda. Kahit na magkaroon na kayo ng apo balang araw. Pero matagal pa yun ni tay. Uunahin ko muna ang kapakanan ninyo bago ang pangsarili kong kaligayahan. Sa kadahilan ng wala ako ngayon dito kung hindi dahil sa inyo ni inay. Hoy kayong magama, halina kayo rito sa mesa. Nakahain na ang pagkain para maya-maya ay makapagpahinga na tayo. Kinabukasan ay balik na naman tayo sa bukid. Sige hunay at papunta na po kami ni Itay dyan. Maagang kumain ng gabihan ng pamilya upang mas maaga rin silang makapagpahinga para sa kinabukasang trabaho. Makalipas ang ilang buwan, sunod-sunod ang mga pagsubok na pinagdaanan ng pamilya ni De Leon nang nawala ng trabaho ang kanyang inay at itay sa kadahilan ng tinanggal na ito sa kanilang pinangangalagaang sagingan nang malaman ng nagmamay-ari nito na ang kanilang anak ay nangangalaga na rin ng 1 hektaryang saging at dahil doon ay nalaman ng nagmamay-ari na magkakaroon siya ng kakompetensya. At sa ikalawang pagkakataon sa pag-uwi ni De Leon sa kanilang tahanan, muli niyang nakita ang pagluha ng kanyang inay sa ikalawang pagkakataon. Samantalang ang saging na kanyang pinangangalagaan ay mayroon pa lamang na malulusog na puso sa mga panahong iyon. Kaya naman wala pa silang maaasahang pagkakakitaan para sa kanilang pang-araw-araw sa tahanan. Habang mayroon pang paparating na masamang unos. Isang malakas na bagyong mananalasa sa panahong iyon. At iyon ang pinakakalaban sa pagtatanim ng saging. Sa kadahilan ng maaaring itumba ng malakas na hangin ng kanyang mga itinanim. Hanggang sa kinabukasan, magmula sa umaga unti-unti na nilang nararamdaman ang malakas na hangin na dala ng bagyo. Una nilang isinaayos ang kanilang tahanan at nilagyan ng paligid nito ng tali upang magkaroon ng tibay. Matapos ay kagad na pinasyalan ng magama ang taniman ng saging. Pagdating nila roon, ramdam na nila ang pagagupit ng hangin sa dahon ng kanilang mga inaalagaang saging. Subalit maya-maya ay nakita ni De Leon ang matanda. Nakangiti itong tinatawag siya habang ikinakaway ang kanyang kamay na may hawak na tungkod. Panandalian itong nagpaalam sa kanyang itay at may pupuntahan lamang umano siya sa gitna ng sagingan. Pagdating niya roon ay nakaupo ang matanda sa isang biyak na bato na bahagyang nakabaon sa lupa. Sambit na wika ng matanda sa kanya habang papalapit pa lamang si De Leon. Huwag mong alalahanin ang bagyo. Ako at ang mahiwagang puno ng saging ang magbabantay rito. Kaibigan natin ang kalikasan. Kaya ako ang bahalang makikiusap sa elemento ng hangin upang hindi salantahin ang lahat ng iyong mga itinanim. At tawagin mo na lamang ako sa aking pangalang Lolo Roel na ilang buwan nang nagagabay sa iyo magmula nang makuha mo ang mutya ng saging na akin namang pinangangalagaan. Alisin mo na ang suliranin sa iyong isipan at ako na ang bahalang mangalaga rito sa panahon ng sakuna. Madali lang para sa aking pakiusapan ng elemento ng hangin pati na rin ng tubig. Kaya wala ka nang dapat na ipag-alala, iho. Maya-maya pa'y nagsalita ang itay ni De Leon habang nasa kanya ng likuran. Anak, umuwi na tayo. Lumalakas na ang hangin. Nag-iisa lang ang inay mo sa tahanan. Bahala ng Diyos sa ating mga itinanim. Sana naman ay hindi masalanta ang lahat ng ito. Sa kadahilan ng wala na rin kaming hanap buhay ng iyong inay. At ito na lamang ang maaari nating asahan balang araw. Halika na. Wala na tayong magagawa sa pananalasa ng bagyong ito. Hindi nakikita ng kanyang itay ang kanyang kausap. Habang nananatili pa rin ang matandang nakaupo sa may bato
na kumakaway kay De Leon habang papalayo sila. Hindi pa rin maiwasan kay De Leon ang mag-alala kahit na nga ba sinabihan na siya ng matanda. Sa kadahilan ng hindi niya pa naman nakikita ang tunay na kakayanan nito. Lalo na't walang pinipili ang malakas na hangin sa pananalanta, pati na rin ang malakas na agos ng tubig. Kinagabihan, napakalakas ng pagdampi ng hangin sa kanilang dingding, habang may kasama pa itong ulan na umuugong ang hangin habang humahagupit. Nanatili ang lakas ng bagyong yon hanggang sa alas 5 ng madaling araw. Kaya naman sa pagsikat ng haring araw sa umaga, kalmado na ang kalikasan na may bahagyang hangin na lamang na dumadampi sa mga dahon sa paligid. Madaling nagtungo ang mag-ama sa kanilang taniman ng saging. Subalit sa isipan ni De Leon ay hindi na siya umaasang may nakatayo pa sa kanyang mga itinanim. Ngunit habang papalapit pa lamang ang mag-ama, nakita nila ang pagkaway ng mga dahon ng saging habang dinadampian nito ng hangin at nananatili pa ring nakatayo ang lahat ng kanilang mga itinanim. Upang makasiguro, naglibot silang mag-ama sa paligid ng 1 hektaryang lupa. Subalit ni isa ay wala man lamang na buwal na sobra namang ipinagtataka ng dalawa. At nang dahil doon ay hindi na napigilan ni De Leon na umamin sa kanyang itay patungkol sa kanyang tangan-tangang mutya, pati na rin sa matandang nagbabantay. Isiniwalat niya ang lahat magmula pa lamang nung unang makuha niya ito. Kaya naman ang lahat ng pagtataka ng kanyang itay ay napalitan ng takot. Sabay wika sa kanyang anak nang, "Baka naman galing sa demonyo yan, anak, at balang araw ay humingi ng kapalit sa iyo sa lahat ng kanyang mga naitutulong." Tugong wika naman ni De Leon sa kanyang itay, "Hindi naman ho, tay. Batid ko ang kabutihan ng matanda na gumagabay sa akin ngayon pati na rin sa mutyang ito." Nagpatuloy na lamang sa pangangalagang mag-ama sa kadahilan ng ang lahat ng kanilang oras ay nakalaan na para sa 1 hektaryang lupang yon. Nabalitaan naman ng pamilya ang lupang dati nilang pinagtatrabahuhan ay nalugi dahil sa pananalasa ng bagyo, sa kadahilan ng nabuwalang karamihan sa kanilang mga alagang saging. Napadalaw sa taniman si Mang Albert upang kumustahin silang mag-ama roon, gayon na rin ang kanilang mga itinanim. Nagulat ito nang nakitang nananatiling nakatayo ang lahat ng saging, samantalang ang ibang mga punong nagsisipaglakihan ay nabuwal sa lakas ng hangin na nalanta. Sabay wika ni Mang Albert sa mag-ama nang, "Anong ginawa ninyong mag-ama? At bakit nananatiling nakatayo ang inyong mga itinanim? Bibihira ang ganitong karanasan. Ngayon lamang ako nakakita ng ganito. Anong uri ba ng saging ang itinanim ninyo?" Tugong wika naman ni De Leon, "Normal na saging lang ho yan, Mang Albert. Lakatan lamang ho yan. Hindi rin ho namin alam kung bakit. Basta'y pinagpapasalamat na lamang namin sa kadahilan ng hindi nasalanta ang aming mga itinanim. Samantalang sa kabilang bukid ay halos maubos ang nakatanim nilang saging." Umalis na hindi makapaniwala si Mang Albert sa kanyang natungayan hanggang sa kumalat ang kaganapang yon sa kanilang barangay. Lumipas pa ang ilang buwan. Dumating na ang pinakahihintay ng mag-ama, ang araw ng anihan ng kanilang pinaghirapan. Kumuha sila ng ilang mga tauhan sa kadahilan ng hindi nila kakayanin ang lahat ng iyon. Kung sakaling silang 3 lamang na magpamilya ang aani ng lahat ng saging. Sa 1 linggo ay 2 beses silang nag-aani sa kadahilan ng hindi naman sabay-sabay na itinanim ang lahat ng iyon. At hindi rin sabay-sabay ang tamang gulang ng saging. Sakto namang magandang presyo ng bilihan. Kaya naman sa bawat linggong dumaraan, sa tuwing 2 beses silang nagpapaani sa 1 linggo, ay malaki-laki ang kanilang kinikita. Bakas ang kasiyahan sa mag-ama sa tuwing dinadala nila ang mga lakatan sa merkado. Hindi sila makapaniwalang ganoon kalaki ang kanilang kikitain. Dahil sa isa lamang silang trabador noon na binabayaran sa kanilang araw-araw na pagtatrabaho.
Ang ilang buwan nilang pinaghirapan sa pagtatanim at pag-aalaga ng mga ito ay ilang buwan din nilang pinakinabangan hanggang sa makalikom sila ng sapat na salapi. At dahil sa kabutiang loob ni Mang Albert, ang pinag-usapan nilang kalahati ay pinagkaloob nila para rito. Subalit dahil sa laki ng halaga, ibinalik ni Mang Albert ang iba rito dahil ang kanyang dahilan ay hindi naman siyang napagod sa pagtatanim at pangangalaga nito. Kaya naman maliit na halaga lamang ang kanyang kinuha. Kapansin-pansin naman ang mga bagong sibol sa kanilang mga saging na maaari na naman nilang pabungahin upang mapakinabangan ang mga ito. Kung baga hindi ka na magpapakahirap sa pagtatanim sa kadahilan ng meron itong bagong sibol sa kanyang gilid. At ang dating puno ng saging na pinakaunang nakatanim, yun ay pinuputol na sa gitna at hinahayaan naman ng mga bagong sibol upang yun naman ang pangalagaan sa kanyang paglaki. Noong araw ay hindi pa uso ang mga abono at napakataba ng mga lupa noon. Hindi tulad sa panahon natin ngayon na karamihan na sa nagtatanim ay kinakailangan ng abono. Para nga naman lumaki ang puno ng saging at mamunga ito ng masagana. Araw ng Huwebes, nang may magtungo sa kanilang tahanan, habang humihingi ito ng tulong dahil na rin sa karamdaman ng kanyang anak na kinakailangang dalahin sa ospital. At kahit papano sa mga oras na yun ay nakakaluwag-luwag na sila De Leon. Binigyan ni De Leon ng salapi ang ginang. Nakilala naman nila dahil sa hindi namang kalayuan ng tahanan nito. Hindi niya na pinabayaran niyon sa kadahilan ng nakikita niya ang kanilang sarili noon nang panahong gipit na gipit pa sila at wala man lamang ni isang malapitan. Isang araw ay namalengke ang mag-ama sa bayan. Nakita sila ng isa sa kanilang katrabaho noon sa sagingan habang namamalengke rin ito na namimili ng kanilang pagkain. Oy, nandito rin pala kayong mag-ama. Matagal-tagal na rin ang nakalipas. Magmula nang umalis kayo sa aming pinagtatrabahuang taniman ng saging. Balita namin kahit papano asinsado na kayo. Dahil sa nagkaroon kayo ng sariling taniman. Napakasipag nyo talagang mag-ama at madiskarte. Kami hanggang ngayon ay nandoon pa rin at nakikianihan. Tugong wika naman ang itay ni De Leon. O ikaw pala yan, Lucas. Ang totoo niyan hindi ako madiskarte. Itong anak kong si De Leon, siya ang nagsimula ng lahat ng iyon. At hindi pa nga pala sa amin ang lupa. Pinagkatiwalaan lamang din kami magtanim doon. Kaya kung tutusin na hindi pa kami sinsado, wala pa nga kami ni isang lupa eh. At ang lupa pa rin na kinatitirikan ng aming tahanan na hindi pa rin sa amin. Kaya siguro sa tingin lang nila ay sinsado. Kahit papano ay nakakakain din ng 3 beses sa isang araw. Nako, napakahambol naman ng dalawang magamang ito. Baka naman maaari nyo akong kunin sa inyong sakahan kung sakaling kinakailangan nyo lamang ng tao. Dahil sa napapansin namin doon sa aming pinagtatrabahuhan na humihina na rin ang bunga ng saging magmula pa noong umalis kayo roon. At parang kayo nga ang swerte doon eh. Subalit ang pagkakamali ng aming amo, pinakawalan pa niya kayo. Samantalang kayong pinaka-eksperto sa pag-aalaga ng saging. O paano ba yan, naalis na ako. Basta kung sakaling kinakailangan nyo ng tao, wag nyo akong kakalimutan. Walang problema, Lucas. Kagad ka naming sasabihan kapag kailangan na namin ng tao. Naglakad ng papalayo si Lucas. At ipinagpatuloy naman ng mag-ama ang kanilang pamimili. At habang abala sa kanilang pagpili, nasa kabilang banda pala ang nagmamay-ari ng lupang dating kinatitirikan ng kanilang tahanan. At yun ang lalaking nagpalayas sa kanila habang pinagmamasdan sila nito sa kanilang mga bitbit na pagkain. Sambit na wika pa ng lalaki. Ayos asinsado na ang magamang ito. Samantalang dati nagmamakaawa lamang kayo sa akin. Pero hindi nyo pa rin kayang tapatan ang yaman ko. Wala pa kayo sa kalahati. Pasensya na nga pala dahil pinalayas ko kayo roon. Kasi balang araw mahirap na kayong palayasin. Lalo na kapag kinakailangan ko na ng lupa. Sige at maiwan ko na kayo dyan. I-enjoy na ninyo ang inyong pamimili. Mayabang na wika ng may-ari ng lupa ng dating kinatitirikan ng tahanan nila De Leon. Nanahimik lamang ang magama
Sa kadahilan ng tunay naman ang sinasabi ng lalaki. Isa pa ay hindi ugali ng mag-ama ang pumatol, lalo na sa ganong uri ng ugali ng isang tao. Matapos nilang makapamili, madaling dumaan ang mag-ama sa simbahan at ipinagpapasalamat nila ang lahat ng mga pagkain na nandoon sa kanilang daladalang basket. Maya-maya pa ay may mga pulubing lumapit sa kanila at humihingi ang mga ito ng pagkain. Hindi nag-alinlangan ang mag-amang abutan ang mga iyon, sa kadahilan ng sa tuwing nakakakita sila ng mga taong nagugutom. Palaging sumasagi sa kanilang isipan ng mga panahong sila ay walang makain. At alam nila ang pakiramdam na kumukulo ang sikmura, habang hindi malaman kung anong hanap buhay ang maaari nilang pasukin. Matapos nilang mabigyan ng pagkain ng lahat ng pulubing humihingi sa kanila, muli nang binaktas ng mag-ama ang daan pauwi sa kanilang tahanan. At nang makarating na nga sila roon, bakas ang kasiyahan sa mukha ng kanyang inay habang isinasaayos ang lahat ng pagkain kanilang pinamili. Bukod doon ay nabutan niya ito ng malaking halaga na nanggaling sa mga nabentang saging. Sa kadahilan ng siyang nangangasiwa sa mga ito, pati na rin pagdating sa mga pera dahil hindi nakapag-aral ang kanyang mga magulang. Mabuti siya at kahit papano'y nakatapos ng high school at marunong magkwenta at mag-alaga ng kanilang pinaghirapan. Sambit na wika pa ng kanyang inay. Maraming salamat dito anak ha. Alam mo ilang taon tayong nangamuhan sa pagtatrabaho sa kabilang sagingan. Pero ngayon lang ako nakahawak ng ganitong kalaking halaga. Pati na rin ng ganitong karaming pagkain. Maraming salamat anak sa pagsusumikap mo. At huwag kang mag-alala anak dahil hindi naman kami titigil ng iyong itay sa pagsuporta sa iyo. Kung ano man ang pinapangarap mo para sa atin, nasa likuran mo lamang kami at hindi ka namin pababayaan kahit na anumang mangyari. Ang totoo inay, ang kahinaan ko ay kayo ni Itay. Ayaw ko na muling nakikita kayong umiiyak, lalo na sa pagdating sa sobrang kakapusan noong araw. Kaya pilit akong magsusumika para sa inyo hanggang sa lubusan kong maabot ang aking minimiti sa buhay. Hulog ng langit si Mang Albert para sa pamilya ni De Leon. Dahil na rin sa kabutihang loob nito. Isang taon niya pa rin ipinagkatiwala ang kanyang lupa na patuloy namang pinangangalagaan ni De Leon. Isang araw habang naglilinis siya at inaalis ang mga damo sa paligid ng kanilang sagingan, kasama na rin ang iilang mga tauhan na kanyang kinuha upang tumulong sa kanyang pangalagaan ng lahat ng kanilang mga saging. Sa kadahilan ng hindi na kinakaya ng mag-ama, habang ang kanyang ina naman ay pinanatili na lamang niya sa kanilang tahanan upang maganda ng kanilang pagkain. At sa patuloy na pag-alis ng mga damo sa bawat puno ng saging, may napansin si De Leon, isang gininto ang barya na nakabaon sa katawan ng puno ng saging. Patuloy niya lamang itong pinagmamasdan habang nagtataka kung papaano itong napunta roon. Nang muli niyang marinig ang tinig ng matandang si Lolo Roel habang nagwiwika sa kanya nang, "Kunin mo na ang ginintuang bariyang yan, iho. Para talaga yan sa iyo. Gantimpala namin sa iyo ng mahiwagang saging. Dahil na rin sa kabutihang loob mo na hindi mo ipinagdadamot ang biyayang natatanggap sa sagingang ito. Sa kadahilan ng masarap mamuhay na may pagbibigay sa kapwa at iisa lamang ang buhay ng tao dito sa lupa. At kung sakaling pumanaw man ang isang tao, ang unang katanungan ay nasa pinto ng langit. Kung ano ba ang kabutihang ginawa mo habang ikay nabubuhay sa lupa. At ang karamihan nga ng mga kaluluwa ay hindi makapasok sa pintuan. Sa kadahilan ng wala silang maisagot kung ano nga bang kabutihang ginawa nila habang sila'y nabubuhay sa lupa. Ipagpatuloy mo lamang ang kabutihang ginagawa mo, De Leon. At balang araw ay mas gagantimpalaan ka ng mas malaki kaysa sa inaasahan mo. Sige na at kunin mo na ang ginintoang bariyang yan at pagsamahin mo ang mutya ng saging, pati ang gintong bariya na pinagkaloob namin sa iyo ngayon. At sinisiguro kong mas lalong giginhawa ang buhay ninyo ng iyong pamilya." Kagad na kinuha ni De Leon ang gintong bariya
Isinilid iyon sa kanyang bulsa. Sabay nagwika sa matanda ng, "Maraming salamat dito, Lolo Ruel. Ang akala ko ay sapat ng mutya ng saging. Hindi ko akalaing may pagkakalob pa pala kayo sa akin. Hindi ko na ho alam kung paano ako makakabawi sa inyo sa kabila ng biyayang ibinibigay ninyo sa amin. Lalong-lalo na't napapasaya ko ang aking mga magulang." "Hindi mo kinakailangang bumawi sa amin, iho. Talagang nakalaan para sa iyo yan. Dahil sa ganda ng iyong kalooban, panatilihin mo na lamang ang pagtulong sa kapwa at iyon na ang pinakaganti mo sa amin." At sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang dumating si Lucas na dati naman nilang katrabaho noon sa kabilang sagingan. Nakikiusap ito na kung maaari ay kunin siyang trabahante ni De Leon. Sa kadahilanang pinabayaan na ng kanilang dating amo ang kanilang mga tauhan sa kanilang lupain at ipinatigil na ang pagtatanim ng saging. Kaya naman tuluyan ang nawala ng hanap buhay itong si Lucas. Hindi naman nagdalawang isip si De Leon at kagad itong binigyan ng trabaho sa kanilang sagingan. Bibigyan ko lamang kayo ng kaunting computation kung magkano nga bang kinikita ni De Leon sa sagingan sa 2 beses na pagpapaani sa isang linggo. Kumikita lamang naman siya ng 70,000 pesos sa pagpapaani dahil may 4 na linggo sa isang buwan. Mas malaki ang kanyang kinikita sa total ng 4 na linggo. At ang akala ng iba ay maliit lamang ang kanilang kinikita sa saging. Yun ay ang malaki nilang pagkakamali. Sa kadahilanang malakas magbigay ng biyayang sagingan, lalo pat kung marami kang nakatanim. Kinahapunan sa pag-uwi ni De Leon sa kanilang tahanan, kagad niyang kinuha sa kanyang bulsa ang gintong barya at sa pagkakataong yun ay nagtahi siya ng pulang tela. Matapos niyang may sagawa iyon, pinagsama niya na ang ginintuang barya pati na rin ang mutya ng saging. Habang nilagyan niya ito ng tali na parati namang nakatali sa kanyang bewang saan man siya magpunta. Kinabukasan ng umaga, maaga pa lamang ay tinawag na siya ng kanyang inay. Sa kadahilanang may 2 babae umano na nasa labas ng kanilang tahanan at humihingi ng tulong. At nang makita niya ang babae, ito ay ang dati niyang kamag-aral nung elementarya pa lamang siya. Nagkaroon umano ng karamdaman ng asawa nito, kaya naman hindi makapaghanap buhay. Bakas na bakas sa mukha ng babae ang kahirapan, pati na rin sa kanyang pananamit. Samantalang nung elementarya pa lamang sila, ito ang pinakamaganda sa kanilang mga babaeng kamag-aral. At dahil nga sa nararamdamang awa nitong si De Leon, hindi ito nagdalawang isip na kumuha ng salapi sa kanyang sisidlan. Saka muling bumalik sa harapan ng babae at nagsalita ng, "Sana gumaling na yung asawa mo at sana ay makatulong ang kaunting halagang ito sa inyo." Hindi napigilan ng babae ang lumuha habang nakatitig sa mga mata ni De Leon. Sabay nagwika sa kanya ng, "Maraming salamat dito, De Leon. Malaking tulong ito para sa aking anak at nang maipagamot ko na rin ang aking asawa. Naalala ko lamang nung elementarya tayo. Madalas ka namin noong binubuli dahil sa kulay ng balat mo. Tapos ngayon ikaw pa palang tutulong sa akin. Patawarin mo ako sa mga ginawa ko noong mga bata pa tayo. At ngayon ay baliktad na ang sitwasyon. Kami na ang humihingi ng tulong sa inyo. Samantalang noong araw mga magulang ko ang maluwag ang pamumuhay." "Ano ka ba, Lerma? Huwag mo nang alalahanin ang lahat ng yun. Ang mahalaga ngayon ay may paggamot ang iyong asawa. Huwag mo na ring isipin kung paano mo maibabalik yan. Magpasalamat na lamang kayo sa itaas dahil siya mismo ang nagkaloob niyan para sa inyo." Hindi nyo na may tatanong na may kaitiman ng balat nitong si De Leon na namana niya naman sa kanyang ama. Kaya baliwala sa kanya ang init ng araw kapag nandoon siya sa gitna ng sagingan. Maya-maya pa'y nagpaalam na si Lerma at nagmamadali itong umalis kasama ang kanyang dalagitang pinsan.
upang maipagamot pa umano niya ang kanyang asawa. Sambit ng wika pa ng kanyang itay. Anak, maganda ka na. Tatanghaliin na tayo sa pagpunta ng sagingan. At baka nandudo na ang ibang mga tauhan natin. Ipinagtimpla na kita ng kape na nasa mesa. At mayroon na ring tinapay dyan. Magalmusal ka na muna bago maligo. Sige ho tay, pahintay na lamang ho ako ng saglit. Hanggang sa matapos nang makapagalmusal si De Leon. Gayon na rin ang makapaghanda ng kanyang sarili. Muli nang isinakbit ang itak sa kanyang tagiliran. At binaktas na ng magama ang daan patungo sa sagingan. At habang nandudoon na nagmamasid, pansin nila na ang mga bagong suloy ng saging. Ilang buwan na naman lamang ay maaari na itong magbunga. At habang pinagmamasdan ni De Leon ang mga puno, mayroon itong magandang pangangatawan na sa kanyang pagkakatansya, ang lahat ng mga puno ay palaging binabantayan ni Lolo Roel. Sa kadailanang madalas niyang nararamdaman ang presensya ng mahiwagang saging. Makalipas ang ilang buwan, muli na ngang nagpaani si De Leon at sa pagkakataong yon ay dumoble na. Sa kadailanang sabay-sabay nang nagsipagbunga ang mga ito at ang bawat sumuloy sa isang dating puno, iyon ay naging 3 na may kanya-kanyang bunga. Ganoon kaganda ang saging. Magsimula ka sa paisa-isang tanim at kapag tumanda ng unang itinanim mo, magkakaroon pa ito ng 3 sisibol sa kanyang gilid. At ang mga bagong sibol na yun naman ang iyong mga aanihin. At sa ikalawang pagkakataon ng pag-ani, nagtriple ang kinita ni De Leon. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon, muling inatake si Mang Albert ng kanyang sakit na epilepsy. Natumba umano ito sa kanyang kinatatayuan habang naglalakad sa tulay na kawayan. At nang dahil doon ay napabagok ang kanyang ulo sa may bato na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. At nang matapos nga itong may libing, napagdesisyonan ng pamilya ni Mang Albert na ibenta na lamang kay De Leon ang lupang kasalukuyan nitong sinasaka. Hindi naman inaasahan ni De Leon ang pagpapasya ng pamilya. Subalit ang dahilan ng mga ito, wala na umanong ibang mangangalaga sa lupa kundi si De Leon. Sa kadailanang ang lahat ng mga anak ni Mang Albert ay babae. Sakto naman sa mga panahong iyon ay may hawak na salapi si De Leon. Kaya naman napag-usapan nilang 3 na kunin na ang lupa. At kung magkano man ang halagang kanilang napag-usapan, pinasobrahan pa iyon ni De Leon. Bilang pasasalamat nila sa kabaitan ni Mang Albert, lalong-lalo na noong mga panahong walang-wala sila. Ilang taon pang nakalipas, mas pinagbuti ni De Leon ang pangangalaga sa kanyang taniman ng saging at ang kanilang dating barong-barong na tahanan na nakatayo sa lupa ni Mang Albert ng ilang taon. Ngayon ay konkreto na nakatayo sa gilid ng 1 hektaryang lupang sagingan ni De Leon. At habang patuloy silang pinagpapalang pamilya dahil na rin sa kanilang kabutihan at hindi pagiging madamot, isang araw ay muling napadaan si De Leon kung saan nakatirik ang dating tahanan nila noon at sapilitan silang pinalis na binigyan lamang ng 5 araw na palugit. Napansin niyang may nakalagay na karatula doon at ibinebenta na ang lupang yon ng nagmamay-ari. At kahit na nga maganda na ang pamumuhay nila De Leon, hindi mo pa rin mababaka sa kanyang sarili ang karangyaan dahil na rin sa simpleng pananamit nito. Kinabukasan na hindi nagaksaya ng oras si De Leon. Kagad itong nagtungo sa bahay ng nagmamay-ari ng lupa. Nagulat ang may-ari nang makitang siya ang bibili ng bakanting lote. At nang matapos nga nilang mapag-usapan ang presyo, walang dalawang isip na binayaran niyon ni De Leon. Ni hindi man lamang ito humingi ng kahit nakatiting na tawad sa salapi. At nang makuha na nga niya ang mga papeles, sinurpresa niya ang kanyang mga magulang sa kaarawan ng kanyang inay. Doon ay inabot niya ang nasa envelope at ipinaliwanag na nabili niya na ang lupang dating kinatitirikan ng kanilang tahanan. Sobra-sobrang pasasalamat ng kanyang mga magulang.
Dahil na rin sa pagsusumikap ni De Leon na may kasamang swerte dahil sa ipinagkaloob sa kanyang mutya ng saging. Okay mga kahiwaga, napakaganda ng kwento at nakaka-inspire ang pinagdaanan ng pamilya ni De Leon. Kaya nasa sa atin pa rin kung maniniwala tayo o hindi. Tulad nga ng sinabi ko nung una sa kwentong ito, na kung hindi tayo maniniwala ay wala namang mawawala sa atin. At kung maniniwala naman tayo, pareho lang din wala pa ring mawawala sa atin. Mas maganda nang doon tayo sa positibo kaysa sa negatibong paniniwala. At syempre mga kahiwaga, kung mayroon man tayong mga ganitong uri ng mutya na pangpaswerte sa buhay, kinakailangan pa rin nating magsumikap dahil wala pa ring silbi ang pangpaswerte kahit gaano pa yan karami kung hindi tayo kikilos at tatamad-tamad sa buhay. Kaya wag rin nating masyadong iasa ang ating sarili sa mga swerte o kaya ay sa mutya dahil nasa pagsusumikap pa rin natin yon. Mapapansin naman natin kay De Leon, diba, sa kwentong ito na masipag talaga siya at may determinasyon dahil nga doon sa pagpapalaya sa kanila sa dating kinatitirikan ng kanilang bahay. So yun lang ang opinion ko sa kwentong ito mga kahiwaga. At kung may komento ka sa kwentong ito, maaari kang mag-comment dyan sa baba. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click mo na yung subscribe button dyan. Pati na rin yung bell para updated ka sa ating mga bagong kwento. Muli mga kahiwaga, maraming salamat sa inyong laging pagantabay dito sa Ang Hiwaga. Simulan na natin ang tunay na kwento.